Hello Beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Bagong load na pa rin yung pag-uusapan natin mga Beshies at napakabilis nga daw ulit yung pag-process nito ng ating loan application. And ito na nga po ay makikita nyo sa Google Play Store. Pero bago ang lahat mga Beshies, may good news po ako sa inyo kasi every Saturday ako po ay mamimili ng tatlo na mabibigyan po ng cash na ipapadala nga po natin via GCash. At hindi lang po yon, every 25th of the month ako nga po ay mamimigay ng cellphone or meron po tayong pa-cellphone giveaways. At para nga po makasali dito, ang kailangan nyo lang gawin ay panoorin yung buong video. I-comment nga po kung ano yung napanood nyo. I-like yung ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng ating winner sa pa-GCash at pa-cellphone giveaways. At syempre, para maging updated ka nga po sa mga susunod na videos na i-upload natin, kung ano nga ba yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. Here nga mga beshies, ang pag-uusapan natin na itong Halika Cash Loan under ng eBarro Lending Corporation. So, para nga kayo ay makautang dito, ay kailangan lang natin i-download dito sa Google Play Store at may mga privacy policy na naman. Pero bago nyo install ito sana panoorin nyo yung buong video muna para alam nyo kung okay nga ba utangan or hindi. So, hayaan nyo muna na ako yung mag-try, diba? Para malaman nating lahat kung maganda nga ba talaga ito utangan or hindi. Okay, so may mga access naman ito sa ating cellphone like yung SMS, yung location, yung device information, yung camera. So option naman natin ito kung itutuloy natin. Pero syempre, di ba, kapag kailangan mo talaga ng pera, parang gusto mo nang ituloy. So ayan, 3,000 daw yung loan amount lang, di ba? Pero at least honest na sinasabi or nagsabi agad-agad na hanggang 3,000 yung pwede ko lang mahiram kaysa naman dun sa mga ibang loan app na nagsasabi na hanggang 20,000, 50,000, 100,000 pesos. Pero ang ending pala 1,000 lang yung ipapahiram, diba? So ayan, kailangan lang natin ilagay yung ating mobile number, diba? Ilalagay nga lang daw po natin dito para maituloy yung pag-process natin. Ayan, kailangan natin makapag-input nga ng ating mobile number and enter your password. Enter nga lang natin yung password kung meron tayong dating account. Pero kung wala, mag-create nga lang po tayo ng ating account. So, sign up na lang, di ba? Kapag first time nyo na ma-install ito. Pero please lang, wag nyo nga munang i-install. So, eto, enter your phone number na naman and enter verification code. Once na naklik mo yung get code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password sa ating mobile number na kailangan lang ulit natin ma-input dito. And after that, set a new password. So, maglalagay nga lang po tayo. So, kayo na yung kung ano yung gusto yung password na ilagay nyo nga dyan. And ayan, sign up. At ito na nga, loan amount ay 3,000 pesos lang. So, reminder, please repay through the app lang daw. And basic certification required fields, yung basic info, related info, contact info, and identification. Kailangan daw natin masagot ang mga ito. So, for example, ito, yung mga sagot ko. Pero itong pinakita ko sa inyo ng mga sagot ko ay hindi totoo. I mean, pinakita ko lang sa inyo talaga. Pero right after nga ay binabalikan ko para ilagay yung exact na infos ko talaga na impormasyon ko kasi hindi magpo-proceed nga ang loan application natin or possible talaga na ma-decline kapag mali-mali yung mga infos na ilalagay natin dito. Contact information, kailangan nating maglagay. Lagay lang natin yung name, yung phone number at syempre yung relationship doon sa nilagay mo. After that, mag-upload nga lang po tayo ng isang valid ID. So, ito yung mga tinatanggap. Unified Multipurpose ID, Social Security System or SSS ID, Driver's License, Teen PRC Voters ID, at yung Postal ID. So, marami-rami din itong option. And dito naman daw, tumatanggap sila ng Teen ID. So, syempre, UMID ID pa rin yung ilalagay ko kasi yun yung meron ako. Allow Halika Cash, loan to take pictures and record video. So, ayun na nga, pipicturean nga natin yung ating valid government ID and handheld ID. Hawakan nga lang daw natin yung ID natin and magpipicture. Parang selfie. Nakasama yung ID, diba? Sagutan nga natin lahat, yung basic infos, related info, contact info, at yung identification. So, ayan, apply, 3,000 pa rin. Reviewing na naman daw yung loan application po processing. We are reviewing your authentication. At may message, okay, so pwede nyong i-check dyan. Pero, ayun na nga, wala pa rin status yung loan application ko. And habang inaantay nga natin yung pag-process nito ng aking loan application, i-check ulit natin yung mga experience ng mga iba na sumubok. So, hanapin ulit natin or check natin itong app nila, itong Halika Cash sa Google Play Store. Kasi nga,
Na-download ko ito sa Google Play Store. And maganda na naman itong nakita natin dito mga beshies. Like ito, would not recommend this app. Would not have minded the high interest for a 14-day term, but the loan collectors are very rude, bastos, and unprofessional when dealing with their clients. Unlike other apps which have very good customer service. Next, I was amazed and happy about how fast your disbursement is and how low your processing fee and interest was. So I already paid my loan in advance and your system says that I can reloan and that my credit limit has increased. Also, you guys texted me that you have received my payment and I was able to reloan again. However, as I was to do that, your system said that my application was not approved. Diba? Nakakaloka. And next, same sentiments. They just get your info and auto-reject. After getting all your information, there's no option to delete or cancel your account. Ito, why you always sending a message to my mobile number, you congratulations to me, and hindi rin daw ma-aprobahan ng kanyang loan application. Ito, no reply regarding the loan processing. Is still on a review. I think it is a scam. True, it was SEC legit but not. And ayan, may puro negative or marami yung negative ang review sa loan app na ito. Pagka-check ko nga din ng aking loan application, wala pa rin. So, ito yung isa na umutang dito ay naaprubahan daw ng 2,500 pesos. Kaya lang, yung processing fee ay napakataas kasi doon sa 2,500 pesos, mayroong processing fee na 1,100 something. Then, your proceed or yung matatanggap niya lang na loan proceeds ay 1,300 lang. Diba? So, nakakaloka, kalain mo, 2,500 pesos yung naaprubahan. And then, ang matatanggap mo lang ay 1,300 pesos kasi nga may processing fees na nasa halos 1,100 pesos. At kung ano nga yung matitira, yun yung matatanggap mo. Pero ang kailangan mong bayaran ay yung 2,500, diba? Doon sa due date mo. So, napakataas yung interest. And sabi pa nga nitong isa, interest of 40.41%. Diba? So, napakataas yung interest talaga, diba, mga beshies? Kaya, hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Yung loan application ko nga din, ay walang nangyari. Medyo matagal. Actually, inabot na ng halos 30 minutes yung pag-aantay ko. And, under review pa rin yung loan application ko. And, kung binabasa natin, itong reviews nung app na ito, ay marami talaga yung mga negative ang kanilang review. Kagaya nga nung isa, diba, na umutang ng 2,500. Na-aprobahan naman daw yung 2,500. Kaya lang, ang tatanggap niya ay 1,300 lang kasi may processing fee na 1,100 something nga. At diba, napakataas yun and kailangan mong bayaran in a certain days lang, diba? Minsan na 7 days, 10 days or 14 days lang. Tapos kailangan mong bayaran yung buo na 2,500. So doble-doble yung mga kinukuha ng mga loan app na ito. At may mga nagsabi naman sa loan app na ito na daw mabilis yung pag-process nga nila ng loan application. Kaya lang talaga ang problema sa interest and processing fees at yung kung paano collector nila, kung paano mangolect yung mga tumatawag na may mga kasamang medyo bastos na pagsasalita, diba? So, hindi siya maganda utangan and based nga din sa experience ko, ang dami-dami kong sinagutan, pero matagal pala yung pag-process nga nila ng loan application. So, hindi siya okay for me. And kung may mga pangangailangan tayo, huwag na natin i-consider itong loan app na ito. I mean, hindi siya, or halos, hindi lang naman yung loan app na ito, halos yung mga loan app talaga ay hindi magandang utangan. Okay? Kasi nga, interest and processing fees, napakataas. At napaka-short term lang, hindi pa abutin ng ilang buwan or isang buwan. Kasi nga po, days lang yan, kailangan mong magbayad. At doble-doble yung kinakaltas nga nila. At yung hihingin sa'yo na payment, diba? Yung babayaran mo doon sa due date mo. So, please lang, kung kailangan natin talaga ng pera, mas maganda na maghanap tayo ng ibang option. Maghanap tayo ng ibang option like baka meron ka namang kaibigan na pwede mong mautangan. Pero syempre, kung tayo ay nangutang, kailangan din natin na magbayad talaga. Hindi pwede yung mangutang ka sa kaibigan mo or sa kapamilya mo, tapos matagal mo bayaran. I mean, hindi ka tumupad dun sa usapan nyo na babayaran mo dun sa date na kung kailan mo bayaran, diba? So, ayan, pag manghiram tayo sa ating mga kapamilya, sa ating kaibigan, kailangan bayaran din natin para mapahiram nila ulit tayo. Ayun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!